Itinapon na parang basura at pinagtaksilan ng sariling dugo. Ito ang sinapit ni Festo Legaspi. Habang nagdiriwang ang mga traidor sa kanyang pagbagsak, isang dukhang babae mula sa Leyte ang tanging nanatili. Sa gitna ng dilim at hapdi ng pagkalumpo, uusbong ang isang lihim na panata. Sino ang tunay na kaaway? Kaya bang hilumin ng pag-ibig ang mga sugat na dulot ng kasakiman bago ang huling pagtutuos? Suko na ang lahat sa kanya, Solen. Isang pilay na agila na lang ang amo mo. At sa huli, pati ang pangalang Legaspi ay magiging abo na lamang. Ang boses na yon ni Mateo, ang pinsan ni Faesto, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng mansyon sa Tagaytay. Hindi ito ang boses ng isang nag-aalalang kamag-anak, kundi ang tinig ng isang kutyang puno ng pananabik sa kamatayan. Sa loob ng silid, nakaluhod si Solen sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng mainit na tubig at isang puting tuwalya. Sa harap niya, nakaupo sa kanyang wheelchair si Festo Legaspi. Ang lalaking dati ay tinitingala ng buong bansa bilang henyo ng arkitektura. Ngunit ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga binti, na dati ay matikas na naglalakad sa mga entablado ng tagumpay, ay nakabagsak ngayon, walang buhay, at tila nakakalimutan na ng sariling katawan. Dahan-dahang pinunasan ni Solen ang paa ni Festo. Ginagawa niya ito ng may ingat, tila ba hawak niya ang isang mamahaling porselana na kaunting pagkakamali lang ay mababasag. Wala siyang pakialam kung ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig na sa pagod o kung ang kanyang likod ay sumasakit na sa maghapong pagtatrabaho. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang gumaan ang pakiramdam ng lalaking ito. Ang lalaking hindi alam na ang ama ni Solen ang dahilan kung bakit siya naririto sa kalagayang ito. Sir Paesto, kain muna kayo ng mainit na lugaw. Pinalambot ko po ng husto ang kanin para hindi kayo mahirapan. Bulong ni Solen sa malumanay na tinig, pilit na itinatago ang kaba. Ngunit ang tanging tugon ni Paesto ay isang malamig na titig na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Walang babala. Biglang hinampas ni Paesto ang mangkok na hawak ni Solen. Tumalsik ang mainit na lugaw sa sahig at ang ilan ay tumama sa namumulang balat ng braso ni Solen. Hindi sumigaw ang dalaga. Nanatili siyang nakayuko habang nararamdaman ang hapdi ng pagkakasunog ng kanyang balat, kasabay ng mas matinding hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Sino ang nagsabi sa iyong hawakan mo ako? Sino ang nagsabi sa iyong kailangan ko ng awa mo? Ang boses ni Festo ay paos ngunit puno ng lason. Umalis ka sa harap ko, Solen. Ang amoy ng kahirapan mo ay nagpapaalala lang sa akin kung gaano ako kawalang kwenta ngayon. Bago pa makasagot si Solen, pumasok sa silid si Tita Remedios, ang ina ni Mateo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila mga martilyong tumatama sa sahig. Tiningnan niya si Solen mula ulo hanggang paa na tila ba nakakita siya ng isang maruming insekto. Ano itong kalat na ito? Napakawalang kwenta mo talagang bata ka. Bulyaw ni Remedios. Kinuha ka namin dito para mag-alaga, hindi para magkalat ng dumi. Marahil ay iniisip mo na dahil pilay si Festo, ay maaari mo na siyang akitin para makuha ang pera ng mga Legaspi? Tandaan mo ang lugar mo, Solen. Isang hampas lupa ka lang mula sa Leyte. Linisin mo yan. Gamitin mo ang laylayan ng damit mo para punasan ang sahig. Ngayon din. Hindi kumibo si Solen. Sa gitna ng pang-aapi, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang lihim. Tumingin siya kay Festo, na nakatingin lang sa malayo. Tila hindi naririnig ang bawat salitang nakakasugat na ibinabato sa kanyang tagapag-alaga. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ni Festo ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ni Remedios. Nanginig ang mga daliri ni Solen habang dahan-dahang ginagamit ang dulo ng kanyang lumang blusa para punasan ang mainit na pagkain sa sahig. Ang bawat kuskos
ay tila pagbura sa kanyang sariling dangal. Ngunit sa bawat patak ng pawis na humahalo sa natapon na lugaw, may isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang hapdi ng pag-ibig na binalot ng galit? Kung malaman niya ang katotohanan tungkol sa aking ama, itataboy niya ba ako? O mas pipiliin niyang mamatay na lamang kaysa tanggapin ang kamay na nagligtas sa kanya? Nanatiling nakatayo si Remedios sa kanyang likuran, tumatawa ng mahina habang pinapanood ang paghihirap ng dalaga. Samantala, sa labas ng bintana, ang mga ulap sa Tagaytay ay nagsisimula ng magdilim, tila nakikiramay sa banyagang dusa na namumuo sa loob ng mansyong iyon. Nakatitig lang si Festo sa kawalan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng kanyang wheelchair, habang ang anino ng paghihiganti ay unti-unting lumalamon sa liwanag ng kanyang silid. Walang puwang sa bahay na ito, ang mga taong palamunin lang, Solen. Simula ngayong araw, kalahati na lang ang rasyon ng pagkain mo hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng gawaing ibibigay ko sa iyo. Isang malaking utang na loob mo sa pamilya Legaspi na hindi ka namin ipinakulong kasama ng mamamatay tao mong ama. Ang mga salitang yon ni Tita Remedios ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng marangyang kusina. Habang nilalantakan ng matanda ang kanyang agahan na binubuo ng sariwang prutas at mainit na tsokolate, si Solen ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko, at pilit na binabaliwala ang mahapding kurot ng gutom sa kanyang sikmura. Magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa pag-aalaga kay Festo. Ngunit para kay Remedios, ang pagod ni Solen ay isang obligasyon na kailanman ay hindi mababayaran. Lumipas ang mga oras na tila mga mabibigat na kadena na nakakabit sa bawat galaw ni Solen. Inutusan siya ni Remedios na labhan ang lahat ng mabibigat na kurtina sa ikalawang palapag nang hindi gumagamit ng makina. Ang bawat kuskos niya sa tela ay tila kumukuha ng huling hibla ng kanyang lakas. Ang tubig sa balde ay malamig pa sa yelo, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nagbabaga sa hapdi dahil sa matapang na sabon at sa mga sugat na hindi pa naghihilom mula sa nangyari kahapon. Mula sa pintuan ng kanyang silid, tahimik na pinagmamasdan ni Festo ang bawat kilos ni Solen. Nakikita niya ang panginginig ng mga tuhod ng dalaga sa tuwing aakyat ito sa hagdan bitbit ang mabibigat na basket. Nakikita niya ang pamumutla ng mga labi nito na tila ba anumang sandali ay mawawalan ito ng malay. May kung anong kumukurot sa dibdib ni Festo, isang damdamin na pilit niyang Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing itigil na ang pagpapahirap na ito, ngunit ang kanyang sariling puot at ang paniniwalang traidor, ang pamilya ni Solen ang nagsisilbing piring sa kanyang mga mata. Bakit hindi ka pa tumitigil? Tanong ni Festo nang minsang dumaan si Solen sa harap niya. Masyado ka bang nagpapakamartir para makuha ang loob ko? O sadyang sanay ka lang na tinatapak-tapakan? Huminto si Solen, huminga ng malalim, at pilit nang ngumiti sa kabila ng panghihina. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Sir Payesto, at gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa inyo na hindi kami ang taong iniisip ninyo. Pinaikot ni Festo ang kanyang wheelchair palayo. Ayaw niyang makita ang katapatan sa mga mata ng dalaga. Ngunit hindi niya mapigilang mapansin ang isang maliit na detalye. Ang sapatos ni Solen ay butas na, at ang bawat hakbang nito ay lumilikha ng isang marupok na tunog sa makintab na sahig. Isang prinsesa ng pasensya sa gitna ng kaharian ng kalupitan. Dumating ang gabi, ang 20 oras ng walang tigil na pagtatrabaho ni Solen. Ang buong mansyon ay tahimik na, maliban sa mahinang kaluskos ng walis na hawak ni Solen sa pasilyo. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Ang mga pader ay tila gumagalaw at ang sahig ay tila lumulubog sa ilalim ng kanyang mga paa. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo kahit na maginawang gabi sa Tagaytay.
Dinala niya ang huling baso ng tubig para kay Festo. Pagdating sa tapat ng pintuan, huminto siya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa dingding para hindi mabuwal. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Naririnig niya ang mahinang paghinga ni Festo sa loob ng silid, ang tanging tunog na nagbibigay sa kanya ng dahilan para manatiling gising. Ngunit ang katawan ay may hangganan, lalo na kung ang kaluluwa ay pagod na sa pasakit. Sa isang iglap, ang lahat ay naging itim. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa makapal na alpombra. Hindi lumikha ng anumang ingay ngunit nagkalat ng basang mantsa. Kasabay nito, ang katawan ni Solen ay bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at siya ay bumagsak ng walang malay sa tapat mismo ng pintuan ni Festo. Sa loob ng silid, naramdaman ni Festo ang isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pinilit niyang abutin ang kontrol ng kanyang wheelchair. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, ang kanyang mundo ay tila huminto. Nakahandusay ang maputlang katawan ni Solen. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel na napagod sa paglipad sa gitna ng bagyo. Solen! Solen! Gising! Tawag ni Festo. Ang kanyang boses ay puno ng takot na matagal na niyang hindi naramdaman. Inabot niya ang dalaga, ngunit ang kanyang mga kamay ay hanggang sa balikat lang nito ang kayang abutin mula sa kanyang kinaupuan. Ang tanging tumutugon ay ang lamig ng gabi at ang katotohanang sa loob ng mansyong ito, ang tanging taong nagmamahal sa kanya ng totoo ay ang taong hinayaan niyang mamatay sa pagod sa harap ng kanyang sariling mga mata. Huwag kang mamatay sa harap ko, Solen. Huwag mong ipasa sa akin ang bigat ng konsensya mo. Ang boses ni Festo ay nanginig. Isang tunog na hindi niya akalaing lalabas pa sa kanyang lalamunan pagkatapos ng mahabang panahon ng pananahimik. Sa loob ng madilim na pasilyo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Nagbibigay ng maputlang kulay sa walang malay na mukha ni Solen. Pinilit ni Festo na igalaw ang kanyang wheelchair papalapit sa dalaga. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa makapal na alpombra ay tila isang napakabigat na paglalakbay, isang pagsubok sa kanyang sariling determinasyon. Yumuko siya hanggat kaya ng kanyang naninigas na likod para abutin ang kamay ni Solen. Ngunit nang mahawakan niya ang balat ng dalaga, agad siyang napaatras sa gulat. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa init. Nag-aapoy sa lagnat ang babaeng ito. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Festo ang hindi niya napansin noong mga nakaraang araw. Ang mga kamay ni Solen ay puno ng sugat. Ang balat sa kanyang braso ay namumula at nagtutuklap dahil sa natapong mainit na lugaw na hinawi ni Festo kahapon. May mga kalyo ang kanyang mga daliri mula sa walang tigil na paglalaba at paglilinis. Sa unang pagkakataon, ang pader ng puot sa puso ni Festo ay nagkaroon ng isang maliit na lamat. Ang babaeng ito, na tinatawag niyang anak ng isang traidor, ay dahan-dahang namamatay para lamang pagsilbihan siya. Sir, Festo! Isang mahinang bulong ang kumawala sa mga labi ni Solen. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling malabo. Yung tubig niyo po, sorry po, natapon ko. Tumahimik ka, Solen. Huwag mong isipin ang tubig, sabi ni Festo. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing talas ng dati. May isang hindi maipaliwanag na lambot na humahalo sa kanyang boses. Inabot niya ang isang malinis na tuwalya na nakasabit sa gilid ng kanyang wheelchair at dahan-dahang ipinatong sa noo ng dalaga. Bakit hindi mo sinabing may sakit ka? Bakit hinayaan mong saktan ka ni Remedios? Ngumiti ng bahagya si Solen, isang ngiting puno ng pait. Dahil ito lang ang paraan para manatili ako sa tabi niyo.
Para mabayaran ang lahat ng pagkukulang ng tatay ko sa inyo. Hindi nakasagot si Festo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang kakaibang pangunawa. Ang init ng hininga ni Solen at ang malamig na haplos ng kamay ni Festo ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Lumilikha ng isang sandali na tila huminto ang mundo. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Ang katahimikan ay binasag ng tunog ng mabibigat na hakbang mula sa ibaba. Hindi ito ang hakbang ni Remedios. Ito ay mas mabilis, mas mapang-api. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Mateo. Kasunod ang isang lalaking naka-Amerikana na may hawak na itim na bag, isang abogado. Mabuti naman at gising ka pa, Festo. Bungad ni Mateo. Ang kanyang mukha ay may nakakairitang ngiti. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Solen na nakahandusay pa rin sa sahig. Ayaw na nating patagalin pa ito. Masyado nang magulo ang kumpanya dahil sa kalagayan mo. Kailangan na nating ayusin ang mga papeles para sa transfer ng assets mo sa pangalan ko. Para na rin ito sa ikabubuti mo, para makapagpahinga ka na ng tuluyan. Lumingon si Festo sa kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay muling nagliyab sa galit. Ngayon mo talaga naisipang dalhin ang abogado mo? Habang ang tagapag-alaga ko ay nangangailangan ng doktor? Isang katulong lang yan, Festo. Maraming ganyan sa labas. Kutyang sagot ni Mateo habang inilalapag ng abogado ang mga dokumento sa mesa. Huwag mong gamiting dahilan ang isang hampas lupa para takasan ang obligasyon mo sa pamilya. Pirmahan mo na ito at pangako, hinding-hindi ka nagagambalain pa ng kahit na sino. Kahit ang babaeng yan, palalayasin ko na bukas para hindi mo na makita. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Festo ang isang maliit at nanghihinang kamay na humawak sa dulo ng kanyang pantalon. Si Solen, kahit hirap na hirap, ay pilit na umiiling. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Alam ni Solen ang totoo, na kapag pumirma si Festo, mawawala na siya ng halaga sa mga mata ng mga kinalulunang kauri niya at maaaring iyon na ang huling gabi ng kanyang buhay. Tumingin si Festo sa ballpen na iniaabot ni Mateo, pagkatapos sa isa namumutlang mukha ni Solen at pabalik sa mapanlinlang ng ngiti ng kanyang pinsan. Paano kung sabihin kong wala akong balak ibigay sa iyo kahit isang kusing ng pinaghirapan ko, Mateo? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Festo. Isang pirma mo lang, magiging mapayapa ang buhay mo. Huwag mong hintayin na ako pa ang gumamit ng kamay na bakal para mapasunod ka. Ang boses ni Mateo ay naging kasing lamig ng hanging nanggagaling sa labas ng mansyon. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagkukunwari, ay unti-unti nang nilalamon ng tunay niyang kulay. Isang ganid na kargado ng inggit. Ngunit bago pa man makasagot si Festo, isang boses mula sa bukana ng pinto ang nagpatahimik sa buong silid. Masyado ka namang nagmamadali, Mateo. Hindi mo ba hahayaan ang asawa ko na batiin muna ako pagkatapos ng mahabang panahon? Ang bawat tunog ng matutulis na takong na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng kaba sa dibdib ni Solen, isang babaeng balot ng mamahaling sutla, may suot na itim na belo na tila galing sa isang libing, ang dahan-dahang pumasok. Nang itaas niya ang belo, ang mukha ni Isadora, ang asawa ni Festo, na binalitang namatay na sa aksidente, ay tumambad sa kanila. Ang kanyang kagandahan ay tila isang bulaklak na gawa sa yelo, nakakamanghang ngunit nakakamatay sa lamig. Nanigas ang buong katawan ni Festo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Isadora, paanong? Akala ko ay wala ka na. Ang balita ay kasama kang nasunog sa sasakyan. Ganoon mo ba ako gustong mawala? Mahal ko? Ang boses ni Isadora ay puno ng pait at panunuya habang papalapit siya kay Festo. Hindi niya man lang tinignan ang kalagayan ng asawa na nasa wheelchair. Sa halip,
Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Solen na nakaluhod pa rin sa sahig. Hawak-hawak ang kamay ni Festo. Sa isang iglap, ang lambot sa mukha ni Isadora ay napalitan ng puot. Humakbang siya ng mabilis at, nang walang babala, ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Solen. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsabog ng hapdi sa mukha ng dalaga. Sino ang basurang ito na humahawak sa asawa ko? Kutyang tanong ni Isadora. Hinablot niya ang buhok ni Solen at pinilit itong tumingala. Isang hamak na katulong, sinusubukang akitin ang isang Legaspi? Napakadesperada mo naman, Hija. Akala mo ba ay dahil pilay ang asawa ko ay maaari mo na siyang paglaruan? Bitawan mo siya, Isadora! Sigaw ni Festo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay para pigilan ang asawa, ngunit ang kanyang panghihina ay muling naging hadlang. Bakit, Festo? Pinoprotektahan mo ba ang anak ng taong pumatay sa atin? Bulyaw ni Isadora habang itinutulak si Solen palayo na tila ba isang maruming basahan. Lumingon siya kay Mateo at nagpalitan sila ng isang makahulugang tingin. Isang tingin na nagpapatunay na ang kanilang pagbabalik ay hindi isang himala, kundi isang planadong pagsalakay. Lumapit si Isadora sa tenga ni Festo. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong na tila laso na dahan-dahang pumapasok sa isipan ng lalaki. Huwag kang magpadala sa mga luha ng babaeng yan, Festo. Alam ko ang hindi mo alam. Alam ko kung nasaan ang mga dokumentong magpapatunay na ang tatay niya ang mismong nagtanim ng bomba sa sasakyan mo. At kung hindi mo pipirmahan ang mga papel na hawak ni Mateo, sisiguraduhin kong sa kulungan mabubulok ang babaeng ito bago pa man sumikat ang araw. Naramdaman ni Festo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Solen, na ngayon ay tahimik na umiiyak, habang hawak ang kanyang namamagang pisngi. Ang kalituhan at ang pagbabalik ng sakit ng nakaraan ay tila isang malaking alon na muling lumulunod sa kanya. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang asawang akala niya ay patay na, ngunit ngayon ay bumalik na may dalang banta. O ang tagapag-alagang nag-alay ng sariling lakas para lamang hindi siya mabitawan sa gitna ng dilim. Dahan-dahang inabot ni Isadora ang ballpen at muling inilapit ang mga dokumento sa harap ni Festo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila isang kobra na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Pumili ka, Festo, ang yaman mo o ang kalayaan ng babaeng pumatay sa kinabukasan mo. Ang tingin mo sa kanya ay anghel, Festo, ngunit ang totoo ay isa siyang lason na dahan-dahang pumapatay sa iyo sa loob ng sarili mong bahay. Ang tinig ni Isadora ay tila isang malamig na bulong ng ahas habang inilalapag niya ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Festo. Ang bawat kilos ng kanyang mga kamay na may suot na mamahaling hiyas ay tila isang dula-dulaan ng pagkukunwari. Samantala, si Solen ay nakalupasay pa rin sa sahig. Ang kanyang pisngi ay nangingitim na sa pasa mula sa sampal ni Isadora at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lagnat na pilit niyang nilalabanan. Tumingin si Isadora kay Solen ng may halong pandidiri pagkatapos ay lumingon kay Mateo na nakatayo sa isang sulok, nakangisi habang pinapanood ang bawat sandali ng paghihirap ng dalawa. Sa labas, ang hangin sa Tagaytay ay nagsisimula nang humagupit sa mga bintana na lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila ba ang kalikasan ay sumasabay sa pighati ni Solen. Umalis ka na rito, Solen. Ang amoy ng pawis mo ay nakakasira sa bango ng kwartong ito. Utos ni Isadora. Hindi siya naghintay ng sagot. Sa halip, sinenyasan niya ang 2 bodyguard sa labas na kaladkarin ang dalaga palabas ng silid. Teka lang, sigaw ni Festo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Huwag niyo siyang saktan. Isadora, kung babalik ka lang para maghahasik ng lagim, sana ay nanatili ka na lang kung saan ka nanggaling. Huminto si Isadora.
Dahan-dahang lumingon at ang kanyang mga mata ay napuno ng pekeng luha. Paesto, mahal ko, ginagawa ko ito para protektahan ka. Hindi mo ba nakikita? Ang mga gamot na ibinibigay niya sa'yo, ang pagkain na niluluto niya, paano kung unti-unti kanyang nilalason para makapaghiganti sa pagkamatay ng tatay niya? Huwag kang maging bulag sa ganda ng isang traidor. Inilapit ni Isadora ang tasa ng tsa sa mga labi ni Festo. Inumin mo ito. Kailangan mong kumalma para makapag-isip ka ng tama. Kapag nakapirma ka na, itataboy na natin ang lahat ng masamang enerhiya sa bahay na ito. Magsisimula tayong muli. Sa kabilang panig ng saradong pinto, naririnig ni Solen ang mahinang boses ni Isadora. Ang dalaga ay nakasandal sa pader ng pasilyo. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Festo na huwag uminom, na ang tsaa na yon ay maaaring may halong kung anong gamot na magpapatulog sa kanyang diwa. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawala. Nilamon ng panghihina ng kanyang katawan bago siya tuluyang kaladkarin ng mga bodyguard patungo sa maliit at madilim na kwarto ng mga katulong sa silong. May isang bagay na dahan-dahang nahulog mula sa bulsa ni Solen. Isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang ama. Isang pangako ng katotohanan na hindi pa niya naipakikita kay Festo. Sa loob ng silid, tinitigan ni Festo ang tasa. Ang amoy ng tsaa ay kakaiba. Tila may halong matapang na amoy ng kemikal na pilit itinatago ng bango ng jasmine. Ngunit ang pagod ng kanyang isip at ang walang tigil na panunumbat ni Isadora ay tila mga alon na dahan-dahang lumulunod sa kanyang paninindigan. Pirmahan mo na, Festo. Gawin mo ito para sa atin. Udyok ni Mateo habang iniaabot ang isang ballpen na ginto. Dahan-dahang inabot ni Festo ang tasa at uminom ng isang maliit na lagok. Sa loob lamang ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang mga talukap. Ang mukha ni Isadora at Mateo ay nagsimulang maging malabo, tila mga anino na sumasayaw sa gitna ng usok. Ang kanyang kamay na humahawak sa ballpen ay nagsimulang manginig at ang kanyang puso ay tila bumabagal ang pintig. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay dahan-dahang hinihila patungo sa isang malalim na balon ng kadiliman. Hanggang kailan mananatiling gising ang puso kung ang isipan ay dahan-dahan ng pinapatulog ng mga taong pinagkatiwalaan. At sa ilalim ng silong, sa gitna ng dilim, mahahanap pa ba ni Solen ang lakas na bumangon bago tuluyang mawala ang lahat ng pinaglalaban niya? Hindi lang pala pamilya ng mamamatay tao ang pinatira ko rito, kundi isang hamak na magnanakaw din. Ang boses ni Isadora ay pumutok sa katahimikan ng madilim na silong, tila isang latigo na humahagupit sa natitirang dignidad ni Solen. Sa loob ng maliit at masikip na kwarto ng mga katulong, ang hangin ay amoy alikabok at amag. Nakaupo si Solen sa isang manipis na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa lagnat, habang ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili para humugot ng kaunting init. Dahan-dahang lumapit si Isadora, ang kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Solen. Kasunod niya ang dalawang gwardiya at si Tita Remedios na may dalang flashlight na ang liwanag ay direktang itinutok sa namumutlang mukha ng dalaga. Nawawala ang aking diamanteng singsing, ang huling regalo sa akin ni Festo. Bago ang aksidente, sigaw ni Isadora, ang kanyang muka ay puno ng huwad na pighati. At sinabi ng mga gwardiya na ikaw lang ang pumasok sa kwarto namin bago ako bumaba rito. Nasaan ang singsing, Solen? Ibigay mo na sa akin bago ko patawagin ang mga pulis. Wala po akong kinuha, Ma'am Isadora. Sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Hindi ko nga po alam na may singsing kayo sa mesa. Pumasok lang po ako para ihatid ang tsaa ni Sir Festo. Sinungaling! Bulyaw ni Remedios habang sinisipa ang lumang bag na gawa
sa tila na nasa sulok. Huwag mong gamitin ang sakit mo para makalusot. Alam naming lahat na desperada ka na dahil kailangan mo ng pera para sa pamilya mo sa Leyte. Walang habas na hinalughog ng mga guwardiya ang maliit na silid. Itinapon ang manipis na unan, binuksan ang maliit na cabinet, at ikinalat ang mga damit ni Solen sa maruming sahig. At doon, sa ilalim ng isang lumang larawan ng ama ni Solen, may isang bagay na kumikinang na lumitaw mula sa kailaliman ng bag. Dahan-dahang pinulot ni Isadora ang singsing, isang tagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ba ang sinasabi mong wala kang kinuha? Isang hamak na katulong, may hawak na diamante na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Napakaganid mo, Solen. Hinablot ng mga gwardiya si Solen sa braso at kinaladkar ito patungo sa itaas, sa harap ng silid ni Faisto. Ang dalaga ay halos hindi na makalakad. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig habang pilit siyang dinadala sa kinaroroonan ng kanyang amo. Sa loob ng silid, si Faisto ay nakasandal sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay mapupula at tila wala sa sarili dahil sa epekto ng gamot na ibinigay ni Isadora. Nang makita niya si Solen na itinutulak sa harap niya, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Faisto, tignan mo ang paborito mong tagapag-alaga, sabi ni Isadora habang ipinapakita ang singsing. Habang inaalagaan kanya kunwari, ninanakawan ka na pala niya. Ganito ba ang taong gusto mong pagkatiwalaan? Tumingin si Festo kay Solen. Sa kanyang paningin na malabo, nakita niya ang mga luha na dahan-dahang umaagos sa pisngi ng dalaga. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong kung totoo ba ang lahat. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakandado. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang ungol ng pighati. Sir Festo, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po yan magagawa sa inyo. Pagsusumamo ni Solen, ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla na anumang sandali ay mapuputol. Ngunit bago pa man makasagot si Faisto, tumunog ang malakas na sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Isadora kay Solen. Tapos na ang pagpapanggap mo, Solen. Sa kulungan mo na ipaliwanag ang lahat ng kasalanan mo at ng ama mo. Habang pilit na isinasakay si Solen sa sasakyan ng pulis sa gitna ng malakas na ulan, ang huling nakita niya ay ang anino ni Faisto sa bintana. Isang aninong nakaupo sa wheelchair, mag-isa, at tila tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang tanging naiwan sa silid ni Solen ay ang nawawalang sulat ng kanyang ama, na ngayon ay natatapakan na ng maruruming sapatos ng mga gwardiya. Mapapatunayan pa ba ang katotohanan kung ang tanging saksi ay ang isang lalaking hindi man lang makapagsalita para ipagtanggol ang kanyang sarili? Masyado nang matagal ang paghihintay ko sa korona mo, Festo. Panahon na para magpahinga ka ng tuluyan sa ilalim ng malamig na tubig. Ang boses ni Mateo ay naging kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ng Tagaytay. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinulak ni Mateo ang wheelchair ni Festo patungo sa gilid ng infinity pool na nakadungaw sa bangin. Ang epekto ng gamot ni Isadora ay hindi pa tuluyang nawawala sa sistema ni Festo. Kaya ang kanyang katawan ay tila isang lumpong manika na walang kalaban-laban sa bawat pag-alog ng kanyang pinsan. Ang ulan ay humahampas sa mukha ni Festo, tila sinusubukang gisingin ang kanyang natutulog na diwa. Nararamdaman niya ang dulas ng semento sa ilalim ng gulong ng kanyang wheelchair. Sa isang iglap, naramdaman niya ang huling malakas na tulak. Ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot nang mawalan ng lupa ang kanyang kinauupuan. Ang pakiramdam ng pagkahulog ay mabilis, at pagkatapos ay ang nakakabiglang lamig ng tubig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi makagalaw ang kanyang mga binti. Ang bigat ng metal na wheelchair ay tila mga kadenang humihila sa kanya pababa, patungo sa madilim na kailaliman ng pool. Ang tubig ay pumasok sa kanyang ilong at lalamunan,
Tila isang magnanakaw na kumukuha ng huling hininga mula sa kanyang mga baga. Sa gitna ng bula at dilim, nakita ni Festo ang anino ni Mateo sa itaas, nakatayo lang at nanonood, naghihintay na matapos ang dula ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang malakas na pagpasok ng hangin at tubig ang nangyari. Isang bulto ang tumalon mula sa gilid. Isang babaeng nakasuot pa rin ng kanyang basang uniforme. Ang buhok ay nakakalat sa tubig na tila mga galamay ng isang anghel. Si Solen. Nakatakas si Solen mula sa mga pulis nang huminto ang sasakyan dahil sa isang aksidente sa daan dulot ng bagyo. Tumakbo siya pabalik sa kabila ng pagod at lagnat dahil alam ng kanyang puso na nasa panganib si Festo. At ngayon, narito siya, lumalangoy pababa kahit na ang kanyang sariling mga baga ay sumasakit na sa kakulangan ng hangin. Hindi marunong lumangoy ng mahusay si Solen, ngunit ang takot na mawala, si Festo ay mas matindi kaysa sa takot niya sa kamatayan. Inabot ni Solen ang braso ni Festo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa basang tela ng polo ng lalaki. Sinubukan niyang hilahin ang mabigat na katawan ni Festo paitaas, ngunit ang wheelchair ay nakasabit pa rin sa paanan ng lalaki. Ang bawat sipa ni Solen sa tubig ay tila walang saysay laban sa bigat ng metal. Ang paningin ni Solen ay nagsisimula ng magdilim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na katapusan. Sa kailaliman ng tubig, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Festo ang sakripisyo sa mga mata ni Solen, isang pag-ibig na handang mamatay para sa isang taong walang ginawa kundi saktan siya. Sa sandaling iyon, ang adrenaline at ang matinding pagnanais na mabuhay ay nagdulot ng isang himala. Isang kuryente ang dumaan sa likod ni Festo, pababa sa kanyang mga binti na matagal nang hindi nararamdaman. Ang kanyang kanang binti ay biglang pumitlag. Isang maliit na galaw, ngunit sapat na para maalis ang pagkakasabit ng wheelchair. Gamit ang natitirang lakas, niyakap ni Festo ang baywang ni Solen, at ang kanyang mga binti ay tila nakahanap ng bagong buhay para itulak sila paitaas, patungo sa liwanag. Nang lumabas sila sa ibabaw ng tubig, kapwa sila humihingal, kumakapit sa buhay sa gitna ng rumagasang ulan. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Sa gilid ng pool, nakatayo si Mateo. Hawak ang isang mabigat na estatwa ng bakal. Ang kanyang mukha ay puno ng galit dahil hindi natuloy ang kanyang plano. Bakit hindi ka nalang namatay, Festo? Bakit kailangan mo pang idamay ang basurang ito? Sigaw ni Mateo habang itinataas ang bakal para ihampas sa ulo ni Festo. Mapoprotektahan ba ni Festo ang babaeng nagligtas sa kanya kung ang kanyang mga binti ay muling nanghihina pagkatapos ng isang sandali ng himala? Huwag mong subukan, Mateo. Dahil sa oras na tumama ang bakal na yan sa amin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa mansyong ito. Ang boses ni Festo ay hindi na ang boses ng isang mahina at talunang lalaki. Ito ay ang ungal ng isang agila na muling nahanap ang kanyang bagsik habang nakalubog pa ang kalahati ng kanyang katawan sa tubig. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakayakap sa nanghihinang si Solen, at ang isa naman ay nakakapit sa gilid ng pool ng may puwersang tila kayang bumasag sa semento. Ang mabigat na estatwa ng bakal ay tumama sa gilid ng pool, lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagbangga na tila bumasag sa katahimikan ng gabi, ngunit hindi nito natamaan ang magkasintahan. Dahil sa gulat, sa biglang pagbabago ng aura ni Festo, bahagyang napaatras si Mateo. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa mukha ng pinsan habang pinapanood niya ang pag-ahon ni Festo na kahit hirap ay nagawang hilahin ang sarili at si Solen patungo sa tuyong bahagi ng deck. Paanong nakakagalaw ka? Nauutal na tanong ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang bitbit ang estatwa. Ngunit hindi siya sinagot ni Festo. Ang tanging atensyon ng lalaki ay nasa babaeng nasa kanyang bisig. Si Solen ay halos hindi na humihinga. Ang kanyang mukha ay maputla pa sa pader ng mansyon
at ang kanyang mga labi ay nangingitim sa lamig. Sa gitna ng rumagas ang ulan, dahan-dahang hinaplos ni Festo ang pisngi ni Solen, isang haplos na puno ng pagsisisi at isang uri ng pagmamahal na ngayon lamang niya tuluyang tinanggap. Solen, gumising ka. Huwag mo akong iwan ngayon kung kailan natutunan ko nang tumayo para sa'yo. Bulong ni Festo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Nabalik lamang ang diwa ni Festo nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga sasakyan. Ang mga ilaw ng patrol car ay nagmistulang mga bituin sa gitna ng bagyo. Natakot si Mateo at agad na tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Iniwan ang estatwa at ang kanyang dignidad sa basang sahig. Dinala ni Festo si Solen sa loob ng library, ang pinakatahimik na bahagi ng mansyon. Doon, binalot niya ang dalaga ng kanyang sariling makapal na robe. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, nagawa niyang maupo sa sahig sa tabi nito, binabantayan ang bawat mahinang paghinga ng dalaga. Nang dahan-dahang magkamalay si Solen, ang una niyang nakita ay ang nag-aalalang mga mata ni Festo. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang init na tila tumutunaw sa lahat ng hapdi ng kanyang nakaraan. Inabot ni Solen ang kanyang basang bulsa at inilabas ang isang maliit at kumikinang na bagay, ang kuimang set o cufflink na matagal na niyang itinatago. Sir, ito po. Nahanap ko ito sa mga gamit ni tatay. Mahinang sabi ni Solen. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sabi niya, bago siya mawala, ito ang hawak niya nang iligtas niya kayo sa sasakyan. Hindi ito sa kanya. Kinuha ni Festo ang maliit na alahas. Sa ilalim ng liwanag ng lampara sa library, ang gintong kislap nito ay tila isang sumasabog na katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Festo. Ang disenyo ng cufflink, isang agilang may nakapuntang ruby sa mata, ay isa lamang sa buong mundo. Isa itong heirloom ng pamilya Legaspi na ibinigay niya kay Mateo noong kaarawan nito, isang linggo bago ang aksidente. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa isipan ni Festo. Ang pagtataksil ng sariling dugo, ang sakripisyo ng isang tapat na driver, at ang bulag na galit na muntik nang pumatay sa tanging babaeng nagmamahal sa kanya ng totoo. Mateo. Ang pangalang iyon ay lumabas sa mga labi ni Festo na tila isang sumpa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nang higit pa, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Pumasok si Isadora, may hawak na isang baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likod niya ay si Remedios, na may hawak na isang bote ng lason. Masyado ka talagang matigas ang ulo, Festo. Kutyang sabi ni Isadora habang itinututok ang baril sa noo ni Solen. Kung hindi ka mamatay sa tubig, sisiguraduhin kong sa bala ka magtatapos. At ang babaeng ito, siya ang sisisihin ng lahat sa pagkamatay mo. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Festo ay dahan-dahang humigpit sa cufflink na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa daliri ni Isadora na nasa gatilyo. Kakayanin-kaya ni Festo na tumayo ng tuluyan para harapin ang dulo ng baril o muli siyang mabibigo sa harap ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay? Isang kalabit na lang ng gatilyong ito, Festo, at magsasama na kayo ng basurang yan sa kabilang buhay. Huwag mo akong subukan dahil matagal ko nang pinatunayan na wala akong puso pagdating sa pera. Ang boses ni Isadora ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng baliw na pananabik. Sa loob ng library na nababalot ng madilim na anino, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa labas, nagbibigay ng nakakapangilabot na anyo sa mukha ng babaeng dati ay tinawag ni Festo na asawa. Ang baril ay nakatutok ng diretso sa noo ni Solen na sa kabila ng panghihina ay pilit na humaharang sa harap ni Festo. Isadora, itigil mo na ito, mahinang sabi ni Festo.
Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hawak ko na ang ebidensya. Ang agilang ito, ang kufling na ito ni Mateo, ang magdadala sa inyong lahat sa impyerno. Alam ko na ang totoo. Hindi ang ama ni Solen ang pumatay sa kinabukasan ko, kundi ang kasakiman ninyong dalawa ni Mateo. Tumawa ng malakas si Isadora, isang tunog na tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Ebidensya? Sino ang maniniwala sa isang pilay na tulad mo? Sino ang maniniwala sa isang katulong na magnanakaw? Sa oras na mamatay kayo rito, gagawa kami ng kwento na pinatay niyo ang isa't isa dahil sa selos at pera. Tapos na ang laban, Faesto. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang mabagal at mahigpit na tunog ng pagbukas ng pinto sa likurang bahagi ng library ang narinig. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, inaalalayan ng isang matandang nurse. Ito ay si Lola Esperanza, ang matriarka ng pamilya Legaspi, na ang lahat ay naniniwalang wala ng malay at malapit ng mamatay. Ang kanyang muka ay maputla, tila isang rebultong gawa sa marmol, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at puno ng awtoridad. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na recorder at isang luma, itim na kahon. Nagkakamali ka, Isadora. Ang boses ni Lola Esperanza ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang dagok ng hustisya. Hindi lahat ng lihim ay nananatiling nakabaon sa lupa, at hindi lahat ng bulag ay hindi nakakakita. Natigilan si Isadora. Ang baril sa kanyang kamay ay bahagyang bumaba. Si Remedios naman ay napabitaw sa bote ng lason na bumasag sa sahig at nagpakalat ng isang nakakasulasok na amoy ng kemikal sa buong siliid. Lola, bulong ni Festo, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pag-asa. Narinig ko ang lahat, Isadora. Simula ng gabing iyon sa ospital hanggang sa mga plano niyo ni Mateo rito sa loob ng mansyon, patuloy ni Lola Esperanza habang dahan-dahang lumalapit. Inakala niyo na dahil hindi ako makapagsalita, ay hindi ko na alam ang katotohanan. Pero ang kahon na ito? Dito nakatago ang huling habilin ng tatay ni Solen. Isang sulat na ibinigay niya sa akin bago siya pumanaw, na nagpapatunay na siya ang nagligtas sa apo ko, at kayo ang nagtanim ng kamatayan sa sasakyang yon. Nanginig ang buong katawan ni Isadora. Ang kanyang mukha ay napuno ng desperasyon. Alam niyang kapag nabuksan ang kahon na yon at narinig ang recording, wala na siyang takas. Sa isang huling pagtatangka ng kabaliwan, muli niyang itinaas ang baril. Ngunit sa pagkakataong ito, ay itinuon niya ito kay Lola Esperanza. Ibigay mo sa akin ang kahon na yan, matanda. O sisiguraduhin kong ikaw ang unang hihiga sa kabaong. Sigaw ni Isadora. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Faisto ang isang kakaibang init na muling dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang galit at ang kagustuhang protektahan ang kanyang lola, at si Solen ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi maipaliwanag. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw. Sa isang iglap, habang nakatitig ang lahat kay Lola Esperanza, si Festo ay dahan-dahang kumapit sa braso ng kanyang wheelchair at, sa gitna ng panginginig, ay nagawang iangat ang kanyang sarili. Isang hakbang, isang masakit at mabigat na hakbang. Isadora! Sigaw ni Festo. Lumingon si Isadora, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang lalaking inakala niyang habambuhay nang nakaupo, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harap. Ang mga mata ay nagliliyab sa puot ng isang amansadong agila. Ngunit bago pa man makakilos si Festo, nang higit pa, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa labas ang narinig. Kasunod ang mga yabag ng maraming tao na papalapit sa library. Ang mga pulis ay nakapasok na sa mansyon. Dahil sa takot at gulantang, mabilis na lumingon si Isadora sa bintana. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ay nadulas siya sa nabasag na lason sa sahig. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid, ngunit hindi ito tumama sa kahit na sino. Sa halip, ang bala ay tumama sa malaking chandelier sa itaas, na ngayon ay dahan-dahang gumagalaw
at nagbabadyang bumagsak sa kinaroroonan ni Solen at Faisto. Maitatayo ba ni Faisto ang kanyang sarili ng sapat na katatagan para hilahin si Solen palayo sa nalalapit na panganib, o ang kanilang huling sandali ng hustisya ay magtatapos sa isa na namang trahedya? Solen, umalis ka riyan. Ang sigaw ni Faisto ay hindi lamang nagmula sa kanyang lalamunan, kundi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling ang dambuhalang chandelier ay nagsimulang bumagsak mula sa kisame, ang oras ay tila bumagal. Ang bawat piraso ng kristal ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kidlat, tila mga bumabagsak na bituin na may dalang kamatayan. Hindi inisip ni Faisto ang sakit na tila libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga binti. Sa isang mabilis at desperadong hakbang, ginamit niya ang kanyang buong bigat para dambalin si Solen palayo sa gitna ng silid. Ang tunog ng pagbagsak ng dambuhalang bakal at pagkabasag ng daan-daang kristal sa sahig ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong mansyon. Ang alikabok at mga pira-pirasong salamin ay humalo sa hangin, ngunit sa ilalim ng usok, nakadagan si Faisto kay Solen. Kapwa sila ligtas sa gitna ng pagkawasak. Sir Faisto, nakatayo kayo. Bulong ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha sa gitna ng kanyang paghingal. Hindi pa man nakakasagot si Faisto, ang pinto ng library ay tuluyan ng nawasak sa pagpasok ng mga armadong pulis. Kasama nila si Mateo, na ngayon ay nakapuso ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa pagtatangkang tumakas sa ulan. Si Isadora, na nakalupasay sa sahig dahil sa pagkadulas, ay agad na pinalibutan ng mga awtoridad. Bitawan niyo ako, wala kayong ebidensya laban sa akin. Hiyaw ni Isadora, ang kanyang magandang muka ay naging kasing pangit ng isang halimaw dahil sa takot. Ang babaeng yan ang nagnakaw, siya ang pumatay. Dahan-dahang tumayo si Faisto. Ang kanyang tindig ay hindi pa perpekto, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit ang kanyang balikat ay tuwid na tuwid. Sa kanyang kamay, itinaas niya ang cufflink na may disenyong agila at ang itim na kahon ni Lola Esperanza. Ang ebidensya ay hindi lamang nasa mga bagay na ito, Isadora. Ang boses ni Faisto ay malalim at nakakapangilabot sa katahimikan. Nasa bawat salitang binitawan ninyo ni Mateo habang inaakala ninyong wala akong malay. Nasa bawat lason na ipinainom mo sa akin. At higit sa lahat, nasa katotohanang ang taong pilit ninyong sinisira ang dangal ay siya mismong nagligtas sa buhay ko, noon at ngayon. Lumingon si Faisto sa mga pulis. Dalin niyo sila rito. Gusto kong makita nila ang mukha ng hustisya bago sila mabulok sa kulungan. Habang kinakaladkad palabas si Isadora at Mateo, si Remedios ay nakaluhod sa isang sulok. Humihingi ng tawad kay Lola Esperanza. Ngunit ang matanda ay tumalikod lamang, isang senyales ng pagputol sa ugnayan ng dugo na nilason ng kasakiman. Naiwan sa gitna ng nawasak na library sina Faisto at Solen. Ang ulan sa labas ay dahan-dahan nang tumitila at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa bintana. Lumapit si Faisto kay Solen. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat isa ay isang tagumpay laban sa nakaraan. Nang makalapit siya, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagpapakumbaba. Kinuha niya ang mga kamay ni Solen na puno ng sugat at kalyo, at sa harap ni Lola Esperanza ay hinalikan niya ang mga ito nang may matinding pagsisisi. Solen, patawarin mo ako. Hikbi ni Faisto. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Naging bulag ako sa katotohanan. Hinayaan kong saktan ka ng mga taong dapat ay pinoprotektahan ako. Ang ama mo, siya ay isang bayani. At ikaw ang aking kaligtasan. Tumingin si Solen sa lalaking dati ay tinitingnan niya nang may takot. Ngunit ngayon ay nakikita niya ng may pag-ibig. Ang lahat ng hirap, ang gutom, ang mga sampal, at ang pangaapi
ay tila naglaho sa isang sandali ng pagtanggap. Sir Festo, tapos na po ang gabi. Muling bulong ni Solen habang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Wala na po tayong kailangang patunayan sa kahit na sino. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, may isang tanong pa ring nananatili sa puso ni Solen. Ngayong malaya na siya. Ngayong malinis na ang pangalan ng kanyang ama. Kaya niya bang manatili sa isang mundong nagbigay sa kanya ng labis na pasakit? O ang pagtayo ni Festo ay magsisilbing huling sandali ng kanilang pagsasama bago siya bumalik sa katahimikan ng Leyte? Hindi sapat ang salitang patawad para punan ang mga luhang inubos mo sa loob ng bahay na ito, Solen. Ang boses ni Festo ay nanginginig habang nakatayo siya sa bukana ng pinto ng silid ni Solen. Hawak niya ang isang baston na gawa sa madilim na kahoy. Ang kanyang mga binti ay mahina pa ngunit ang kanyang determinasyon ay matatag. Ang mansyon sa Tagaytay na dati ay puno ng sigaw at puot ay balot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na si Mateo, wala na si Isadora, at ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang pinalalayas ng sikat ng araw. Nakita ni Festo si Solen na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang lumang bag na gawa sa tila, ang parehong bag na hinaluughog at tinapakan ni na Remedios noon, ay muli niyang nilalagyan ng kanyang mga kakaunting ari-arian. Walang kinuha si Solen na kahit anong mamahalin mula sa mga Legazpi. Ang tanging dala niya ay ang kanyang dangal at ang alaala ng kanyang ama na malinis na ang pangalan. Sir Festo, tapos na po ang misyon ko rito. Malumanay na sagot ni Solen habang isinasara ang zipper ng kanyang bag. Napatunayan ko na ang katotohanan. Nailigtas ko na ang alaala ni tatay. Panahon na siguro para bumalik ako sa aming payak na buhay sa Leyte. Doon, mas madaling huminga. Lumapit si Festo. Ang bawat hakbang ng kanyang baston sa sahig ay tila isang tibok ng puso na humihingi ng pagkakataon. Solen, wag. Paano ko sisimulan ang pagbuo muli ng buhay ko kung ang taong nagturo sa akin kung paano mabuhay ay aalis na? Ang kumpanya, ang yaman, ang mansyong ito, lahat ng ito ay walang kwenta kung wala ka sa tabi ko. Humarap si Solen sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ngunit may halong pagod. Sir, ang pag-ibig ay hindi sapat para burahin ang trauma. Sa tuwing titingin ako sa pasilyong ito, naririnig ko ang sampal ni Isadora. Sa tuwing titingin ako sa kusina, nararamdaman ko ang hapdi ng natapong lugaw. Kailangan ko munang hilumin ang sarili ko bago ko kayo tuluyang mahalin ng buo. Naramdaman ni Festo ang bigat sa kanyang dibdib. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na hinayaan niyang saktan ang babaeng ito. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng kama. Hindi ko pipigilan ang pag-alis mo kung yan ang kailangan ng puso mo, sabi ni Festo. Ang kanyang boses ay naging paos. Pero sana ay tanggapin mo ito. Hindi ito bayad, kundi isang panimula. Ipinatayo ko ang Leyte Dawn Foundation sa pangalan ng tatay mo. Ang lahat ng mga pamilyang naapi at mga taong may kapansanan sa inyong probinsya ay magkakaroon na ng sandigan. Iyan ang aking paraan para pasalamatan ang taong nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Tumingin si Solen sa sobre, pagkatapos ay kay Festo. Ang pait sa kanyang puso ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang uri ng paghanga. Ang viga ng Agila ay tuluyan na ngang natibag. At sa lugar nito ay tumubo ang isang pusong marunong ng kumilala sa tunay na halaga ng tao. Kinuha ni Solen ang kanyang bag at lumakad patungo sa pinto. Nang dumaan siya sa tabi ni Festo, huminto siya ng sandali at idinikit ang kanyang noo sa balikat ng lalaki. Isang huling pagdampi ng init bago ang mahabang paglalakbay. Magpalakas kayo, Festo, bulong niya. Dahil sa oras na handa na ang puso ko, baka muli nating masaksihan ang pagsikat ng araw
sa dalampasigan ng Leyte. Hindi na lumingon si Solen habang bumababa sa malaking hagdanan ng mansyon. Pinanood siya ni Festo mula sa itaas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baston habang pinipigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang tunog ng sasakyang paalis ay tila isang malungkot na awitin na nagtatapos sa isang kabanata ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lungkot, may isang bagong uri ng pag-asa na nananahan sa puso ni Festo. Isang pag-asa na ang pag-alis ni Solen ay hindi isang katapusan, kundi isang paghahanda para sa isang mas matamis na pagtatagpo. Hanggang kailan maghihintay ang isang agila para sa pagbabalik ng kanyang kalapati. At sa malawak na dagat ng Leyte, matatagpuan nga ba ni Solen ang kapayapaang magbabalik sa kanya sa piling ng lalaking natuto ng tumayo para sa kanya? Lumipas ang isang taon na tila isang mahabang panalangin na dahan-dahang sinasagot ng langit. Sa pampang ng Leyte, kung saan ang asul na dagat ay humahalik sa mapuputing buhangin, ang hangin ay hindi na amoy alikabok ng nakaraan. Ito ay amoy alat, amoy laya, at amoy bagong simula. Si Solen ay nakatayo sa harap ng isang maliit ngunit makulay na gusali, ang Leyte Down Foundation. Araw-araw, nakikita niya ang mga batang may kapansanan na muling natututong ngumiti at mga pamilyang dati ay lugmok sa kahirapan na ngayon ay mayroon ng dignidad. Ang bawat tagumpay ng pundasyong ito ay tila isang bulaklak na iniaalay niya sa alaala ng kanyang ama. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng kapayapaan na tila isang banayad na agos ng dagat. Habang pinagmamasdan ni Solen ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Hindi ito ang mabilis at mapang-aping hakbang na kinagisnan niya sa mansyon. Ito ay isang mabagal, may irama, at determinadong paglapit. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Si Festo, wala na siyang wheelchair, wala na rin ang kanyang baston. Bagamat may kaunting bigat pa ang bawat hakbang at kitang-kita ang pagsisikap sa kanyang mukha. Nakatayo siya ng matikas sa ibabaw ng buhangin. Nakasuot siya ng puting polo na dahan-dahang hinahampas ng hangin at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng puting rosas. Sabi ko sa'yo, Solen, hahanapin kita sa oras na kaya ko na muling maglakad patungo sa'yo. Ang boses ni Festo ay malalim, puno ng buhay, at walang bakas ng dating pait. Hindi nakapagsalita si Solen. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay ang mga luha ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Lumapit si Festo sa kanya at sa bawat pagdiin ng kanyang mga paa sa buhangin, tila ba ibinabaon na rin niya ang lahat ng mga alaala ng wheelchair at ng madilim na silid sa Tagaytay. Nang makarating siya sa harap ni Solen, dahan-dahan niyang inabot ang rosas. Hindi na ako ang agila na may bali ang pakpak, Solen, at hindi na rin ako ang lalaking kailangan mong alagaan dahil sa awa. Narito ako dahil gusto kong ako naman ang mag-alaga sa iyo. Gusto kong gugulin ang natitirang lakas ng aking mga binti para sumabay sa bawat hakbang mo, saan mo man gustong pumunta. Hinawakan ni Solen ang kamay ni Festo. Ang init ng palad nito ay tila isang katibayan na ang himala ay hindi lamang nangyayari sa mga kwento. Sir Festo, bakit niyo pa ako hinanap? Maaari naman kayong magsimulang muli sa Manila, kasama ang yaman niyo. Umiling si Festo at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Solen. Ang yaman ay madaling makuha, Solen, pero ang isang kaluluwang handang lumubog sa dilim para lamang iligtas ako, iisa lang yon sa mundo. At narito na ako sa harap niya. Sa ilalim ng nag-aapoy na langit ng Leyte, dahan-dahang idinikit ni Festo ang kanyang noo sa noo ni Solen.
Ang banayad na paghampas ng alon sa pampang at ang malungkot ngunit magandang awit ng mga ibon sa paligid ay nagmistulang musika para sa kanilang muling pagtatagpo. Wala ng mga salitang kailangan pang sabihin. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay sapat na para ipahayag ang libu-libong pangako ng katapatan. Nagsimulang maglakad ang dalawa sa gilid ng dagat. Ang mga bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay magkasabay, isang malalim na marka mula kay Faesto at isang magaan na marka mula kay Solen. Ang agila at ang kanyang tagapagligtas ay hindi na magkahiwalay. Sa wakas, ang mga sugat ay naghilom na at ang bukas ay kasing liwanag na ng bukang liwayway na dati ay pinapangarap lamang nila sa gitna ng bagyo. Ang bawat dapit hapon sa baybay ng Leyte ay tila isang pahina ng isang lumang aklat na dahan-dahang isinasara, hindi dahil tapos na ang kwento, kundi dahil handa na ang mga bida para sa isang bagong simula. Lumipas ang ilang taon mula nang ang mansyon sa Tagaytay ay naging saksi sa isang madilim na kabanata ng pagtataksil at pighati. Ngayon, ang pangalang Legazpi ay hindi na kinatatakutan o kinaiinggitan dahil sa yaman, kundi kinikilala dahil sa malasakit na hatid nito sa mga nangangailangan. Si Faesto ay nakatayo sa balkonahe ng kanilang payak, ngunit matibay na bahay na nakaharap sa dagat. Ang kanyang tindig ay matatag, at bagamat may mga oras na nararamdaman pa rin niya ang mahinang kirot sa kanyang mga binti, kapag malamig ang panahon, hindi na ito ang kirot ng kawalan ng pag-asa. Ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang tabi, dumating si Solen na may dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o pag-aalangan. Tila ba ang alat ng dagat ay tuluyan ng humilom sa lahat ng mga sugat na idinulot ng mga sampal at pang-aapi noon. Iniisis mo pa rin ba sila, Faesto? Mahinang tanong ni Solen habang nakatanaw sila sa abot-tanaw. Huminga ng malalim si Faesto at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Minsan, pero hindi na may halong galit. Ang balita ko ay mananatili pa ng mahabang panahon sa bilangguan sina Mateo at Isadora. Doon, meron silang sapat na oras para harapin ang sarili nilang mga anino. Ang patawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ng lahat. Solen, ito ay ang pagpili na hindi na hayaang kontrolin ng galit ang bukas natin. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ngumiti si Solen at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Faesto. Ganoon din ako. Sa tuwing nakikita ko ang mga pasyente sa foundation na nakakalakad muli o ang mga pamilyang nabibigyan ng hustisya ang mga mahal sa buhay, pakiramdam ko ay kasama nating ngumingiti ang tatay ko mula sa langit. Ang kapayapaan ay hindi pala matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatuloy ng kabutihang sinubukan nilang patayin. Ang kanilang buhay ay naging isang buhay na patotoo na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang narating o sa rami ng kanyang ari-arian. Ito ay nasusukat sa kakayahan niyang bumangon mula sa pagkakadapa, sa tapang niyang maniwala muli sa kabila ng pagtataksil, at sa laya niyang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang agila ay hindi na kailangang lumipad ng mag-isa sa itaas ng mga ulap para patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, mas pinipili niyang manatili sa lupa, kasama ang taong nagturo sa kanya na ang pinakamagandang tanawin ay hindi ang makikita mula sa itaas, kundi ang makikita sa mga mata ng taong nagligtas sa iyong kaluluwa. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa kailaliman ng dagat, ang dalawang anino sa pampang ay naging isa. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa masayang buhay habang buhay na parang isang panaginip, kundi sa isang makabuluhang buhay araw-araw na puno ng katotohanan. Sa dulo ng lahat ng luha, ang tanging natitira ay ang init ng kamay na hindi bumitaw sa gitna ng bagyo.
Isang pag-ibig na kailanman ay hindi na malulumpo ng anumang pagsubok. At sa paglubog ng araw na yon, baon ang pangako ng isang bukas na wala ng hapdi. Dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong buong pusong pagtangkilik at pagsama sa bawat pintig ng puso ni na Festo at Solen hanggang sa huling kabanata. Hindi madali ang maglakbay sa gitna ng bagyo ng emosyon, ngunit ang inyong pakikinig ang naging inspirasyon at lakas ko upang tapusin ang obrang ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, lalo na ang mga tagpong pilit na tinatapakan ng dangal ni Solen at ang mga sandali ng pagkalumpo ni Festo, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding pighati. May mga bahagi ng kwentong ito na hango sa mga totoong karanasan ng katatagan at sakripisyo na nakita ko sa aking paligid. Mga kwento ng mga taong nanatiling tapat at mabuti sa kabila ng malupit na tadhana. Ang angluha ng agila ay hindi lamang isang likhang isip. Ito ay isang salamin ng ating sariling kakayahang bumangon at muling magtiwala. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom at ang bawat dilim ay laging may katapat na liwanag. Tulad ng isang maliit na butil na itinanim sa gitna ng tuyong lupa, ang kabutihan at katotohanan ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol at mamukadkad sa tamang panahon. Nais kong baunin ninyo ang pag-asa na kahit gaano kabigat ang pasanin, laging may kamay na handang umalalay sa atin sa gitna ng ulan. Ngayon, habang naglalaho ang huling himig ng ating kwento, nais ko kayong tanungin mula sa kaibuturan ng inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, kaya mo rin bang magpatawad sa mga taong nagnakaw ng iyong kinabukasan para sa katahimikan ng iyong kaluluwa? At para sa iyo, sapat na ba ang pag-ibig upang burahin ang lahat ng pait ng nakaraan? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong mga saloobin at nararamdaman. Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ang nagbibigay buhay at saysay sa aking bawat panulat. Kung ang kwentong ito ay nakahaplos sa inyong mga puso, huwag po sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo para sa marami pang mga kwentong magbibigay inspirasyon, magpapaluha at magpapatatag sa ating lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat at naway manatiling nagniningning ang liwanag sa inyong mga puso.